Praise God. Magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng ating Morning Tilaok. Muli po ako po Sister Janet Baba ng TSCCFI at muli pong nag-iimbita sa inyo na sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Praise you Jesus. Patuloy na pagpupuri, pagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan at minsan padalangin namin patuloy yung pangunguna sa umagan to na sa lahat po ng maaabutan ng mensahe ng tilaok na to, patuloy makapagbigay po ng kalakasan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang mensahero sa umagang to. Tunay nga po na wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. Kaya po sa lahat po ng aming gagawin, naway ang inyong pangalan pa rin po ang maitaas. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. Praise God. Ang verse po natin sa umagang to ay matatagpuan po sa Romans 8, verse 1 to 2. So now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. So, ang devotion ko po sa umagang to ay pinamagatan ko pong freedom from guilt. Bakit guilt? Ang guilt po ay isa sa mga major problem na kinakaharap po ng mga tao kahit saan. Guilt because of bad conscience. Hindi sila makatakas sa kirot ng konsensya. Kaya nga po, kailangan po nating ma-enlighten ang salita ng ating Panginoong Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi po sa Romans 3:23, lahat po tayo ay nagkasala. Kaya ang lahat din po tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas. Kaya pag tinanggap po natin si Jesus bilang Savior at mamuhay para sa Kanya, we are no longer under condemnation. Sabi po dito sa verse na ginamit po natin sa Romans 8:1. Kung ganon, wala nang paghatol sa mga taong na kay Kristo Jesus. Hindi lang tayo pinalaya, kundi mabubuhay na rin tayo with a clear conscience. Magbibigay po ako ng mga steps we can take to be free from feelings of guilt. Step 1 po, make things right. This step has several aspects. Una po, admit po natin na tayo po ay nagkasala. Minsan po yung pride po natin, hirap po tayong tanggapin, hirap po tayong aminin yung mga weaknesses natin, yung mga kasalanan natin. Kaya, sabi nga po, ito yung isa sa hakbang na dapat po natin gawin. And we should confess our sins sa ating Panginoong Diyos. Si David po ay isang adulterer and murderer. Yet dahil siya ay nagrepent, God was able to say that David was a man after his own heart. Sa Psalms 32:5, sabi po ni David, I acknowledge my sin to you and my iniquity. I did not hide. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Third po, minsan makakatulong din kung magko-confess po tayo ng kasalanan po natin sa iba. Sabi po, particularly po sa mga tao na nagawa po natin ng mali. Sabi po sa James 5:16, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. At sa fourth, if anyone has stolen or harmed something, he or she should restore what is possible. Making things right means taking ownership, apologizing sincerely, and actively repairing the damage. Whether kailangan mo ayusin kung ano po yung nasirang relasyon o itama yung mga maling nagawa mo. Ang susi pa rin ay yung pagpapakita ng empathy, ng sympathy, and kasunod po ng action, paano po natin mapifix yung sitwasyon. At syempre po, sa lahat po ng ating gagawin, kailangan po guided po tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. At yun nga po, sa tulong ng Holy Spirit. Siya yung makakatulong sa atin kapag may nagawa tayong mali para gawin po natin itong tama. And step 2 po, accepting God's provision. The marvelous
truth is that God has provided a way for us to be free from guilt and condemnation. That way is simply to believe in Jesus as our Savior at sumunod po tayo ng may katapatan sa ating Panginoong Diyos. Pero minsan nga po, mahirap tanggapin sa maraming tao. Sa kasamaang palad, marami po yung gumagawa na under feelings of guilt na sinusubukan po nilang gawin sa sarili nilang kaparaanan yung para makalabas sila doon sa mga problema nila. Sa atin, maaari po tayong sumubok ng iba't ibang kaparaanan. Maaring habang ginagawa po natin to, sumusunod naman po tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos o nagiging obedient po tayo, nakikiisa po tayo sa gawain. Pero meron pa rin mga pagkakataon na ginagawa po natin to sa sarili po nating kaparaanan. But still po, ang kalayaan po natin ay sa pamamagitan pa rin ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Let go of control. Minsan nililimit po natin ang ating Panginoong Diyos by trying to manufacture our own solutions. True acceptance means surrendering your anxieties and allowing Him to guide your path. Expect the unexpected. God's vision may not always look the way you plan. Minsan hindi po natin, yung mga hindi po natin inaasahang bagay, yun po yung dumarating. Be open sa mga blessing na darating, such as unexpected opportunities, renewed strength, and community support. Practice gratitude. Focus ka mula dun sa mga bagay na wala sa'yo, sa mga bagay na meron ka. At sabi nga po, pagpasalamat sa mga bagay na natanggap mo, ito yung magbibigay ng kapayapaan sa puso mo. Lean on His promises. Tandaan mo lang na may yung salita ng ating Panginoong Diyos, yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos, ito yung makakatulong sa iyo para manatili kang naka-anchor, manatili kang nakakapit kahit sa panahon ng walang katiyakan. Step 3, forgetting the past. May mga psychologists na hindi na sila sang-ayon o parang para sa kanila hindi na mahalaga na alalahanin pa yung past. Pero meron namang iba na ini-insist na ulit-ulitin yung past para matuto mula doon sa mga past experiences. Others are more concerned sa present and sa future. Bagaman tayo, masasabi natin na hulma tayo ng ating nakaraan, maganda na mas matuto tayo sa mga nadaanan natin. At sabi nga doon, then forget it. Paul writes sa Philippians 3:13-14, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward of what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. This verse is about letting go of past failures and focusing on spiritual growth. Instead of focusing sa mga past achievements or failures, mag-focus tayo o nag-focus si Paul sa pag-move forward. Paul's message is simple but powerful. Don't get stuck in the past. Keep pressing forward in your faith. He uses the image, di ba ginamit niya pa nga yung image ng isang mananakbo na hindi ka magfo-focus doon sa mga dinadaanan mo, kundi ang focus mo is yung finish line. Ganon din sa atin. Bagat marami tayong pagdadaanan, iba't ibang, sabi nga yung journey natin, hindi mo masasabing laging maganda. But focus tayo sa finish line. Focus tayo sa reward na bibigay ng ating Panginoong Diyos. Nais ni Paul na maunawaan ng mga Philippians noong time na yon na ang buhay ng Kristiyano ay hindi patungkol sa past. It's about pressing on toward the future God has for us. How can we forget? The best way para makalimot is to focus our minds on beneficial things. Sa tulong po ng Holy Spirit, we can direct our attention. Mas makikita natin yung future rather than the past. Step 4, walking in the Spirit. As long as we allow the Holy Spirit to guide us, we will not do the things that cause us to feel guilty. By yielding to the Spirit, kaya nating manalo sa mga battle, mga kapatid. But
sa kasamaang palad, hindi naman talaga perpekto yung ating buhay. Ngunit ang kabutihan, maaari tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos. Lumapit tayo ng may pananampalataya, lumapit tayo ng may pagsisisi. And God will forgive us, and we will be free from any condemnation. Ibig sabihin na we can be free from feelings of guilt. Hindi naman nais ng ating Panginoong Diyos na mabuhay tayo ng nabubuhay tayo lagi sa guilt, sa pagsisisi. Kaya nga ang Panginoon mismo yung gumawa ng kaparaanan upang tayo ay palayain mula sa mga guilt na kung saan dun tayo ay nakakulong. At sa ating conclusion, kapag tayo ay nasa ating Panginoong Diyos, sabi nga po dito, there is no condemnation of us. Binigay ng ating Panginoong Diyos yung kanyang buhay so that we might be redeemed and set free from all condemnation. Nais ng ating Panginoong Diyos na tanggapin natin to. Nang may pagpapasalamat upang yung ginawa niya sa atin, di ba, makita natin kung gaano kahalaga. Ma-realize lang po natin kung ano po yung naging cost, yung sacrifice ng ating Panginoong Diyos. Hindi na po natin kailangan mabuhay sa guilt. Hindi naman nangangahulugan na hindi mo naiingatan yung buhay mo o hindi mo naiisipan kung ginagawa mo pa ba yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga po dito ni Paul, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in both to will and to work to His good pleasure. Sabi po yan sa Philippians 2:12-13. So dito po diniscuss po natin yung 4 steps para maging free tayo sa guilt. Make things right, accept God's provision, forget the past, and walk in the Spirit. Hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, ngunit maaari tayong mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kapag ginawa po natin to, asahan po natin, gagawa din po ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kaya, ang prayer focus po natin sa umagang to, pray that we will overcome spiritual struggles and stay firmly rooted in God's love and forgiveness. Karagdagan po, pray for the country and elect officials. Pray that God will breathe new life into our nation and bring transformation through His Holy Spirit. Manalangin po tayo. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy ang pagtataas pa rin, ang pagdadakila sa inyong pangalan. Ano man po yung mga kinakaharap po namin, tulungan pa rin po, tulungan niyo po kami na mas makita pa rin po namin yung mga positive sides. Tulungan po namin ma-overcome yung mga spiritual struggle po namin, emotional, mental, ano man po yung mga kinakaharap naming pagsubok sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na ma-overcome ang lahat ng ito. Panghawakan po namin ang inyong mga salita na siyang magbibigay po ng kalakasan sa amin. Panghawakan po namin ang inyong mga pangako na siyang magbibigay ng pag-asa at encouragement sa amin na magpatuloy. Ano man po yung nangyayari sa aming paligid. At tulungan niyo po kami na laging manatiling rooted sa inyong salita, yung sa inyong pag-ibig at patuloy yung pagpapatawad na ibinigay niyo po sa amin na hindi po mawalang saysa. Yung pagpapalaya niyo po sa bawat isa sa amin ay hindi lang po basta namin gamitin sa mga walang kwentang bagay, kundi ito rin po ay magamit namin para po sa mga tao na nangangailangan din po ng pagpapalaya sa kanilang sarili. Kaya gamitin niyo po yung bawat isa bilang instrumento upang may mga tao pa pong maligtas, upang may mga tao pa pong lumapit, upang may mga tao pa pong makakilala po sa inyo. Dahil Lord, wala po kaming magagawa kung wala po kayo sa amin. At patuloy pa rin po namin tinataas ang aming bansa. Batid niyo po kung ano po yung mga kinakaharap na crisis, lalo na po sa Mindanao na dumaan po sa matinding lindol ngayon. Tulungan niyo po yung mga anak ng Diyos sa dakong lugar na yan. Comfort them. Patuloy patnubayan niyo po sila, yung mga officials, ano man po yung mga ginagawa nilang pagtulong o ginagawa nilang batas. Naway patuloy na pangunahan niyo pa rin po sila sa pamagitan ng iyong salita. Hindi po nila isipin ng kanilang sarili, kundi mas iisipin nila yung kapakanan ng mga tao na kanilang nasasakupan at hindi po mas manaig yung pagiging makasarili. Sa lahat po ng yan,
patuloy kayo po maghari, Lord Jesus, at patuloy gabayan niyo po at ingatan, proteksyonan ng inyong mga anak dahil kung sa amin lang po, mananatili po kaming mahina. But Lord, yung kalakasan na nagmumula po sa inyo, ito po yung magtutulak po sa amin para patuloy po kaming bumangon. Kaya patuloy na kayo po ang kumilos, tulungan niyo po yung bawat isa na sa pamamagitan din po namin may bumangon ng mga bagong Kristiyano na siyang magtataas ng inyong pangalan, magpapakalat ng inyong mga salita. At kasabay po noon, mag-send po kayo ng mga angels na magmi-minister na patuloy maggagabay po sa bawat isa. Marami pong salamat sa lahat ng ito. Manguna po kayo at sa lahat po na papasok sa trabaho, sa lahat ng papasok sa eskwela, patuloy na kayo po ang kumilos at manguna, protect them, Lord Jesus, and sa lahat po na aming gagawin, maitaas namin ang inyong pangalan. Maraming pong salamat. Binabalik ko ang kapurihan in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. God bless po sa lahat po ng nakinig.